daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa na naman pong pagbati ng maganda at magpalang araw ang aming pinapaabot sa lahat po namin na mahal namin taga-subaybay at taga-panood ng programang ito. Welcome po kayong muli, lalo't higit sa ating mga first-time viewers sa ating programa na Daan sa Kaligtasan. Na tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa ating ikatatlong serye na pinamagatan nating Character Matters, na kung saan tumatalakay tayo ng mga patutuo at katotohanan na ito po ay may kinalaman sa paghubog natin ng karakter na babagay at aprubahan lamang ng kalangitan. At sa oras pong ito mga minamahal, ang ating pag-aaral ay nakasentro sa pagliligtas ng Panginoon, sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig, at sa kanyang pag-aaring ganap sa atin. Subalit, bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay sumandaling manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Diyos na mahabagin. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit na may pagpapasalamat sa pagkakataong ito na sa aming pag-aaral, Panginoon, gabayan po kami ng banal na Espiritu na magkaroon kami ng katalinuhan at karunungan, kaalaman, bukas na isipan na matanggap namin ang katotohanan ito at yakapin namin at maisakabuhayan namin, O Diyos. Pagpalain po kaming sama-sama, O Diyos, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi ko nga po mga minamahal, ang ating pag-aaral ngayon ay nakasentro sa pagliligtas ng ating Panginoon, sa kanyang biyaya, sa kanyang pagsugo sa kanyang bugtong na anak na pinabuhos ang kanyang banal na dugo upang tayo po ay ariing ganap. At yan po ang pag-aaralan natin sa oras na ito. Kung kaya ang ating pag-aaral ay pinamagatan nating justified by His blood. Justified by His blood. Inaring ganap tayo mga minamahal ng banal na dugo ng ating Panginoon. At ang ating tema ay siyempre nakasentro pa rin dito sa isang quotations na matatagpuan natin sa Education, page 225, nang sabi dyan, "Character building is the most important work ever entrusted to human beings, and never before was its diligent study so important as now." So kung kaya po mga minamahal, tayo ay kumbaga nakafocus dito sapagkat walang ibang panahon na magsasabi na itong mga bagay na ito ay higit nating kailangan at dapat nating pag-aralan, dapat nating pagtuunan ng pansin na talagang sa panahon ngayon, wala tayong dapat ibang isipin o pagtuunan ng pansin ang makahubog tayo ng karakter na babagay at aprubahan ng langit. Sapagkat sinasabi nga po natin na ito lamang ang tanging bagay na madadala natin doon sa kaharian ng ating Panginoon. Sa pagkakataon pong ito mga minamahal, sa pag-aaral natin ito ay magkukonsidera tayo ng ilang bagay na katulad po ng paghahayag ng Panginoon ng kanyang kaluwalhatian. Na kung saan ito pong paghahayag ng Panginoon ay tinatawag nating twofold mission sapagkat kung ikukonsidera po natin na at tatandaan natin na ang purpose po ng Ama sa pagsugo ng kanyang anak ay hindi lamang po ihayag ang kaluwalhatian niya, kundi maipanumbalik sa atin itong kaluwalhatian na ito na nawala nung magkasala ang ating mga magulang. So sa pag-aaral natin ngayon mga minamahal, ito po ang titingnan natin kung paano po inihayag ng ating Panginoong Hesukristo ang kaluwalhatian ng Ama at kung paano ito na ipanumbalik sa atin bilang tao sapagkat ito po ang pinakaimportanting bagay na maintindihan natin. Ito po ang pinakaimportanting bagay na malaman natin sapagkat ang sabi nga po mga minamahal, sabi ko nga sa ating pag-aaral, ang paghubog ng karakter ay walang iba kundi mahubog sa atin ang karakter na walang iba kundi ang karakter ng ating Panginoon. So, ito po ang kailangan nating maintindihan na hindi ito mahuhubog sa atin maliban ng makita natin ang kagandahan nito, mga minamahal.
At itong restoration na tinatawag po natin, itong pagpapanumbalik mga minamahal, ay nakadepende lamang. Nakadepende lamang. Saan po? Nakadepende lamang ito sa paghahayag o sa revelation ng ating Panginoon. Ano po? So, hindi ito marirestore sa atin. Hindi ito maipapanumbalik sa atin. Hindi natin ito maa-adapt sa ating mga buhay, maliban ng makita natin ito. At hindi natin ito makikita, maliban ng ihayag ito sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Kung kaya, sabi ko nga, itong restoration process, ano po, ng ating karakter ay nakadepende lamang sa revelation ng ating Panginoon. So, itong dalawang ito ng twofold mission ng ating Panginoon is masasabi natin na inseparable. Bakit po? Sapagkat, sabi ko nga, nakadepende yung isa sa isa, sapagkat doon sa sinasabi natin na by beholding, we are changed. So, hanggat hindi natin makikita na may hayag ng ating Panginoon ng kanyang karakter, ay hindi ito magdadala ng kabaguhan sa atin. Ano po? So, kinakailangan niyang ihayag muna ito para makita natin, and thereby, it will be restored unto us. Subalit mga minamahal, alam natin na itong karakter na ito ng Panginoon ay nahayag na noong magkasala ang ating mga magulang. Sapagkat noong sila po ay pumatay ng tupa o dalawang tupa na kung saan kinuha nila ang balat upang ibalot sa kanilang kahubaran, ay nakita natin mga minamahal ang katotohanan ng paghahayag ng karakter ng ating Panginoon. Subalit, masasabi natin na ito pong paghahayag na ito ay hindi sapat or insufficient mga minamahal. Kung kaya, pinalawak ito mga minamahal sa panahon ni Moses, nung doon sila sa ilang, sa pamamagitan ng tinatawag natin na sanctuary services. Ano po? Doon sa doktrina ng sanktuaryo, sa turo ng sanktuaryo, at mga paglilingkod doon, lalo tigit doon sa mga sinasakripisyo. Excuse me. Sinasakripisyo ng mga tupa, ay nakikita natin ang katotohanan na ito. Ano po? Subalit, ito rin po ay hindi pa rin sapat. Sapagkat ito yung tinatawag na type. Ano po? Example, foreshadow ng ng mga darating. Kung kaya mga minamahal, ang sabi ng Daniel 9:24, in the fullness of time, sa tamang panahon, ito pong tinatawag natin na type, ay kinatagpo niya itong antitype. At makikita nga po natin sa Juan 1:29, na ang sabi doon ni Juan, behold the Lamb of God. So, itong kordero ng Diyos, mga minamahal, na nabayubay sa cross, na nakita ng mga tao, ang naghayag ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kung kaya nga po mga minamahal, kasama sa dalangin ng ating Panginoon, doon sa makikita natin sa Juan 17, ito po ang nakasulat. Ang sabi diyan, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. I have manifested your name. So dito mga minamahal ay pinakita sa atin, na ang sabi ng Panginoon, ginawa ko kung ano ang iniutos mo sa akin. Ngayon, luwalhatiin mo ako, nakasama ka. Pag pinag-uusapan mga minamahal itong kaluwalhatian, wala tayong ibang pwedeng balikan, kundi yung pag-uusap nitong ating Panginoon at saka ni Moses. Na ang sabi ni Moses sa Exodus 33:18, ipakita mo sa akin, sinabi niya sa Panginoon, idinadalangin ko ang iyong kaluwalhatian. So naghangad si Moses ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Gusto niyang makita ang kaluwalhatian mismo ng ating Panginoon. Subalit ang sagot ng ating Panginoon sa 19, ang sabi niya, aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon. So, ano po ba ang close connection sa pagitan nitong pangalan at kanyang kaluwalhatian?
At makikita natin mga minamahal na nang iproklama ng Panginoon ang kanyang pangalan, ay nahayag ang kanyang kaluwalhatian. At ang kanyang kaluwalhatian, it turns out to be His character. Kung kaya mga minamahal, sa 34 ng Exodus, ang sabi doon, nung itanyag ng Panginoon ang kanyang pangalan, nakita ni Moses ang kanyang kaluwalhatian, ang sabi niya, ang Panginoon, napuspos ng kahabagan, mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katotohanan, gumagamit ng kaawaan sa libo-libo at nagpapatawad ng pagsalangsang at ng kasalanan. So kung makikita natin mga minamahal, ito po ay walang iba ang karakter ng Panginoon. But, ang sabi ni Moses, show me your glory. So, maliwanag mga minamahal, na ang sabi ng Panginoon, itatanyag ko ang aking pangalan. Nung itanyag niya ang kanyang pangalan, nahayag ang kanyang kaluwalhatian. At nung nahayag ang kanyang kaluwalhatian, nakita ni Moses, walang iba, kundi ang kanyang karakter. Napakabuti ng ating Panginoon upang ihayag ito sa atin at makita natin mga minamahal ang mga bagay na ito. Subalit, sa panahon ni Moses, lahat ng proklamasyon na ito, lahat ng nakita niya ay hindi na-embodied mga minamahal sapagkat ito lamang ay prinoklaman niya sa pamamagitan ng kasulatan na walang iba ang kautusan. Subalit, para malubos ang paghahayag ng ating Panginoon, ginawa niya ito na ma-manifest mismo ang kanyang sarili dito sa sanlibutan. Kung kaya mga minamahal, ang sabi ng Juan 1:14, at ang berbo ay nagkatawang tao. Nakita po natin mga minamahal, kapag nagproklama ka ng isang bagay, paano mo ito i-communicate? Siyempre mga minamahal, by words, verbally. Subalit, nung sinabi ng Panginoon that I have manifested your name, ibig niyang sabihin, I have personated you, Father. I have revealed your character in my entire life. I have manifested all of those virtues that constitute your character. And where did He ultimate do that? Saan niya ito inihayag ng lubusan mga minamahal? Nung siya po ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo. Mga minamahal, ito ang kabutihan at biyaya ng ating Panginoon. So sana po nakikita natin at nare-recognize natin mga minamahal, this irrefutable and undeniable evidence na tunay ang pagkasabi ni Moses na ang Panginoon ay puspos ng kahabagan, mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, sagana sa kaawaan at katotohanan, gumagamit ng kaawaan sa libo-libo at nagpapatawad ng pagsalangsang. Mga minamahal, ito ang karakter at kabutihan ng ating Panginoon na gusto niyang makita natin. Subalit ito mga minamahal sinasabing nagpapatawad ang Panginoon. Paano tayo pinapatawad ng Panginoon? Basta na lang ba ini-ignore niya ang ating mga kasalanan? Na sinasabi niya, wag na nating pag-usapan yan. Kalimutan na natin yan. Or He will just sweep it under a carpet? Itago na lang natin yung kasalanan mo. Wag na natin bulat-latin yan at tapos na yan. Mga minamahal, hindi po. Sapagkat ang ginawa niya, ang sabi ng Isaiah 53:6, kinuha mismo ng ating Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan, ipinatong sa Kanya. Inari niya ito. Ito ang ginawa ng ating Panginoon, mga minamahal. At hindi lang yan sapagkat sinagad niya po ang requirements ng kautusan. Ano po? Sinagad niya ang requirements ng kautusan na inilagay sa kanya ng Ama yung kasalanan ng buong mundo, ipinatong sa ulo ng kanyang anak at siya ay nabayubay doon sa cross bilang ating tagapagligtas. Isa itong katotohanan na masasabi natin na Amen, mga minamahal. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Kung kaya nga po, both the justice and the mercy of God are perfectly and fully revealed in Christ, in Him crucified. So ang hustisya at biyaya ng Panginoon. Kaya nga po, sa kanyang
dying breath. Ano po? Ang sabi niya. Ang sabi ng Juan 19:30. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. Nung naramdaman niya na mamamatay na siya, ang sabi niya, kanino niya in-address? Walang iba, sa Ama. Sabi niya, Ama, it is finished. Natapos ko na. So ano ang reference dito, mga minamahal? Ang reference ito po, ang ibig sabihin, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na Ama, lahat ng purpose mo sa pagpapadala sa akin sa lupang ito, ang mission ko na iyong sinugo sa akin ay tinapos ko na. Natapos na at ginawa ko ng lubusan. So mga minamahal, sabi ko nga kanina, sa pagbanggit ng ating Panginoon, natapos na, it is finished. Kasama doon ang kanyang mission na binanggit natin kanina, na twofold mission. Ano po yun? Yun ang i-reveal ang karakter ng Panginoon at i-restore sa atin ang karakter ng Panginoon. So ito yung kanyang misyon. Ano po? Ito ang purpose ng pagsugo ng Ama sa kanya dito sa lupa. Upang maihayag ang kaluwalhatian, ang pangalan, ang karakter ng ating Panginoon. At ang karakter na ito ay mapanumbalik sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ano po? So, dito mga minamahal, ang tawag dito, in making that infinite sacrifice. Ano po? Sa pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, in suffering infinitely for the love of man. Sa kanyang pag-suffer dahil sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Mga minamahal, hindi natin pwedeng tanggihan that He fully revealed the character of God. That's why in Hebrews 1:3 ang sabi doon, He is the brightness of the Father's glory. Ano po? He is the revelation of the brightness of His Father's glory. Sabi ng Hebrews. Ibig sabihin, mga minamahal, nung siya ay nabayubay doon sa cross, nung siya ay mamatay doon sa cross, ay nahihayag niya ng lubusan ang kaluwalhatian ng Ama, mga minamahal. He revealed an infinite perfect character. So, that victory cry, it is finished, mga minamahal, certainly comprehends the phase 1, which is the revelation of the glory of God. Mga minamahal, hindi natin ito pwedeng itanggi. Noong nabayubay siya sa cross, ay nakita ng sangkatauhan ang katunayan ng karakter ng ating Panginoon. So doon, mga minamahal, masasabi natin na yung first mission niya, that to reveal the character of God, was accomplished, mga minamahal. Ang tanong ko ngayon sa atin, sino po ba sa inyo ang naniniwala at tinatanggap na yung phase 2, which is the restoration of this character, mga minamahal, sa atin, ay kasama doon sa sinabi niya that it is finished? Sino sa atin ang tumatanggap ng katotohanan na yung phase 2 mission niya to restore in us the character of God ay na-accomplish niya din, mga minamahal? Tingnan po natin. Sapagkat kung tatanungin po tayo, mga minamahal, walang ibang sagot na pwede nating sabihin na maliwanag na oo, na yung restoration phase, yung pagpapanumbalik nung nawalang karakter sa atin, mga minamahal, ay nagawa mismo ng ating Panginoon. In what sense, mga minamahal? In what sense? At yan po ang titingnan natin. May dalawang paraan po para makita natin ito. Una po, doon sa point ng kanyang kamatayan ay nakita natin na naipanumbalik niya ang kaluwalhatian ng Ama sa kanya. Bakit po? Sapagkat tandaan natin that He was the representative of man, mga minamahal. Ang kanyang kamatayan ay nagawa niya in our behalf, mga minamahal. That's why we can fully agree that the character of God
was restored in man into Christ as our representative, mga minamahal. So, dito po natin makikita, mga minamahal, na yung dalawang mission niya ay parihas niyang na-accomplish doon sa krus ng Kalbaryo. Naihayag niya ang karakter ng ating Panginoon sa kanya mismo sariling pagkatao. Nung siya ay nabayubay, ipinakita niya ang karakter ng Panginoon na maibigin, puno ng kaawaan, banayad sa pagkagalit, nagpapatawad ng kasalanan. Nakita ng buong mundo ang katotohanan na yan. But at the same time, mga minamahal, nung nabayubay siya sa cross, ay inirestore niya din sa atin ang kaluwalhatian na yon sa pamamagitan mismo ng kanyang sarili bilang ating representative. Bakit po? Sapagkat hindi niya yun mai-reveal sa kanyang sarili ang kaluwalhatian ng Panginoon maliban ng nasa kanya iyon mismo. But since, siya ay tao and he, in that time, until now, a perfect human, a perfect man, mga minamahal. At na-reveal niya sa kanya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Therefore, it is evidently that that glory was restored also sa tao, mga minamahal. So dito po natin masasabi, kung kaya nga ang sabi ng Atlantic Union Gleaner, ito po ang kasabi. He came to this earth and stood at the head of humanity to work out for you and for me a faultless character by obedience to God's law, mga minamahal. Napakaganda. So yun ang ebidensya, yun ang katotohanan na ginawa niya. Ang dalawang mission niya na maihayag sa atin ang karakter ng Panginoon at the same time, mai-restore sa atin ang kaluwalhatian, ang karakter, ang pangalan ng ating Panginoon. When He stood as the representative instead of humanity, mga minamahal, He was a perfect man. At nangyari yan, mga minamahal, at pinatunayan niya ang mga bagay na ito. Napakabuti ng Diyos sa atin, mga minamahal. Walang duda, ginawa niya ito, Sabadon para sa iyo at para sa akin. A faultless character by obedience to God's law. Therefore, He had fully restored God's glory in man. Sapagkat hindi natin to kayang gawin, so siya ang gumawa in our stead as our representative. Therefore, na ipanumbalik niya sa atin ang nawalang kaluwalhatian, pangalan at karakter ng Panginoon. Subalit, may ikalawang paraan dito, mga minamahal, upang makita natin. At yun po ang doon sa kamatayan niya ay na-accomplish niya ang mga bagay na ito sapagkat hindi lamang sa kanya ito na ipanumbalik sa kanyang embodiment, mga mahal, but He was making freely and readily available to whosoever will come and accept it. Yun ang pangalawang kaparaanan upang masiguro natin na na-restore ito sa atin, mga minamahal. Hindi lamang niya ito in-embodied, yung restoration ng glory ng Panginoon, kundi ginawa niya itong available. Ginawa niya itong pwedeng makamit ng sinuman na lalapit sa paanan ng cross upang tanggapin ang ating Panginoong Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ibig sabihin, sinumang nananampalataya at lumapit sa paanan ng cross at tanggapin ang sakripisyong ito, tanggapin sa bilang personal na tagapagligtas, ay binibigyan tayo ng kapangyarihan na mapanumbalik sa atin ang nawalang kaluwalhatian at tayo ay gagawin niya na sumunod din sa kautusan katulad ng pagsunod niya. Mga minamahal, ito po ang napakagandang katotohanan na gusto ng Diyos na maintindihan ng bawat isa sa atin. That Christ fully restored God's glory in Himself for our sake as our representative, the head, but also made full and complete provision whereby His glory
might be restored in us for His sake. So ito po mga minamahal ang mission, ang mensahe ng ating Panginoon. Ano po? Ngayon, ang sabi ng 1:19, ang talata ay 30 at 31. So when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." And bowing His head, He gave us His Spirit. Therefore, because it was the preparation day, that the bodies should not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high Sabbath. Ano po? Dito mga minamahal, ang sabi po, yung Sabbath na darating, sapagkat alam natin na si Kristo ay namatay o napako ng Friday, kinabukasan nun ay Sabbath. Ang sabi doon, it was a high Sabbath. Ano po ba itong high Sabbath na tinatawag? Ito pong high Sabbath ay anumang feast day ng mga Hudyo at ito po ay natapat sa Sabado. Ibig sabihin, double celebration. Ano po? Double celebration. So pag ganito ang nangyayari, tawag nila ito ay high Sabbath. Ibig sabihin, pag high Sabbath, ito po ay kinakailangang bigyan nila ng mataas na honra o paggalang, pag-celebrate mga minamahal. So, kung kaya, yung mga professional Sabbath keepers ay nag-aalala sila na kinabukasan is a high Sabbath, double celebration, we are supposed to give high honor to this day, but then, andito po yung mga katawan nitong mga taong ito sa cross. So, pag pinabayaan natin ito at hindi sila mamatay, at hindi natin sila mailibing, bukas, hindi tayo makakapag-celebrate, hindi tayo makakapag-keep ng Sabbath sapagkat tayo ay babantay sa kanila. So ito yung kanilang inaalala. Kung kaya nga mga minamahal, ang sabi dito, therefore, because it was the preparation day that the bodies should not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high Sabbath, high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. So, sabi nitong mga Hudyo kay Pilato, paano ba to? Hindi dapat yan manatili dyan hanggang bukas o kaya baka linggo pa yan mamatay. So sabi nila, humingi kami ng pahintulot na baliin namin yung kanilang mga buto sa tuhod para mapadali yung kanilang kamatayan. Ano po? So, ang punto ng mga minamahal, gusto nilang ipangilin yung Sabat. Ano po? Kaya sila nagmamadali na ilibing yung Lord of the Sabbath. Ano po? So sabi ng Marcos 2:28, ano? They don't want to break the Sabbath, so they're in a hurry to get the Lord of the Sabbath off the cross. Alam niyo mga minamahal, ito ay sabi ng iba, clear hypocrisy. Ano? Na minsan hindi rin tayo ligtas dito. This is the domain of the scribes and Pharisee. Yung hypocrisy mga minamahal. Ano po? Nagmamadali sila. Anxious sila mga minamahal. Nag-aalala sila na baka malabag nila yung Sabbath, but then they are rejecting the Lord of the Sabbath. Alam niyo po, to be a Christian, we cannot be a Christian on what we do if we don't have Christ in us, mga minamahal. Ano po? So, gusto nilang baliin ang mga buto sapagkat ang sabi po ng pag-aaral, kapag binali daw ang buto at ikaw ay nakapako sa cross at wala nang puwersa yung paa mo, so the body weight will hang on your shoulder. At pag nabitin daw po yung inyong dalawang kamay, ay nasusuffocate ang tao na nagiging dahilan ng madaling kamatayan. Subalit alam niyo po na napakabuti ng Panginoon at talagang masasabi natin na siya ay may foreknowledge at sapagkat nung dumating yung mga sundalo at pinagbigyan sila ni Pilato ay nasumpungan nila na si Kristo ay patay na. Sapagkat ang sabi ng Salmos 34:20, not one bone of his body would be broken. So, alam ng Panginoon na hindi niya pepentulot ang mga bagay na ito sapagkat may talaan siya mga minamahal. Kung kaya nga po ang sabi ng Juan 19 ang patuloy, but one of the soldiers pierced his side with a spear,
And immediately, blood and water came out, and he who has seen, thus has testified, and his testimony is true, and he knows that he is telling the truth, so that you may believe. Ano po? So, sa puntong ito mga minamahal, ito ang mahalaga dito. Ano po? Bakit napakahalaga kay Juan na sabihin niya ang mga bagay na ito? Sapagkat gusto niyang maintindihan natin na hindi lang ito sabi-sabi. Gusto niyang patutuhanan sa atin na I am a witness of what had happened. Sapagkat itong bagay na itong mga minamahal ay may malalim na implikasyon para sa ating kaligtasan. Ano po? Ang sabi doon, para patunayan sa atin na itong si Juan is telling the truth. At sinasabi niya na, nakita ko na nang tinusok siya ng isa sa mga sundalo sa kanyang tagiliran, bumuhos ang tubig at ang dugo, mga minamahal. Ano po? Bumuhos ang tubig at dugo. At ang sabi niya sa patuloy, for these things were done, that the scriptures should be fulfilled. Not one of his bones shall be broken. And again, another scripture says, they shall look on him whom they have pierced. Ito ang katotohanan, mga minamahal, na gustong patunayan sa atin. Subalit, gusto ko pong ituon ang ating atensyon doon sa katotohanan na sinasabi nitong si Juan. Nang sabi niya, hindi ito sabi-sabi. Nakita ko mismo. Nung tinusok si Kristo, bumuhos ang dugo at tubig. Bakit napakahalaga, mga minamahal, na masabi ni Juan na may bumuhos na dugo at tubig sa kanyang tagiliran? Sapagkat itong dalawang ito, mga minamahal, ay ang bagay, simbolismo na dapat maintindihan ng bawat isa sa atin. Ano po? Sapagkat itong bagay na ito, the blood and the water, is the all-sufficient twofold provision of grace whereby God's glory might be restored in us for Christ's sake. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang sabi doon, the blood justifies us and the water sanctifies us. Mga minamahal, this is the most exciting truth sa bagay na iyon. The blood and the water, they can be distinguished, but they cannot be separated, mga minamahal. Sapagkat itong bagay na ito ay magkasama ito. The blood justifies us and the water sanctifies us. Kung kaya, marahil hindi natin maunawaan kung bakit kasama pa ito sa binanggit ni Juan sa kanyang sulat, na ultimo yung pagtusok kay Kristo, nakita niya at pinatunayan niya na bumuhos ang tubig at dugo. Sapagkat gusto ng Diyos na maintindihan natin ang significance ng mga bagay na ito. That the blood justifies us and the water sanctifies us. Why? Because the blood represents life, mga minamahal. Life is in the blood. Ang sabi ng Leviticus 17:11. So, the blood of Christ represents the substitutionary life of Christ, mga minamahal. So, ito ang kumakatawan. Ano po? Please understand, mga minamahal, that the blood of Christ represents the substitutionary life in the sacrificial death of Christ, both para sa atin, mga minamahal. So, kung titingnan po natin ito sa theological term, ito yung tinatawag na passive and active obedience, mga minamahal. Yung buhay ni Kristo, yung kanyang buhay, yung kamatayan niya, ay kumakatawan sa ating kaligtasan, mga minamahal. Bakit? Kung titingnan po natin itong active obedience na tinatawag, kung naaalala nyo po yung pagbautismo kay Kristo, alam natin na hindi naman siya kailangang bautismuhan, hindi po ba? Hindi siya kailangang bautismuhan. Pero dahil ang sabi doon, para halimbawa sa inyo, ginawa ko ito. So ito po ang tinatawag na active obedience. Ano naman po itong passive obedience? Mga minamahal, nung siya po ay hulihin, alam niya ang kanyang mission na siya ay mamamatay para sa kaligtasan ng bawat isa. Yun po ang tinatawag na passive obedience. Itinalagan niya ang kanyang sarili na walang reklamo
upang gampanan ang kanyang misyon na mamatay doon sa cross upang maligtas ang bawat isa sa atin. So, ang sabi po, what does the blood do for us? Ang sabi ng Roma 5:9, it justifies us, mga minamahal. Inaari tayong ganap ng dugo na to. Much more than then, having now been justified by His blood, we shall save from wrath through Him. Save from wrath through Him, ang sabi, mga minamahal, ng Roma 5:9. So, dito, mga minamahal, ang sabi po, pinapatunayan sa atin ng ating Panginoon ang katotohanan ito. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Hebreo 9:22, without shedding of blood, there is no remission of sin. So, ibig sabihin, kung walang nabuhos na dugo, walang kapatawaran, walang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, mga minamahal, sa oras na ito, pinapatunayan sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig. Na ano pat, nakita natin na dahil sa kamatayan ni Kristo, ay nagampanan niya ang dalawang misyon kung bakit isinugo siya ng Ama dito sa atin. Yun po ay ihayag sa atin ang kaluwalhatian, ang pangalan, ang karakter ng ating Panginoon at naipanumbalik ito sa atin, mga minamahal. At ito po ay naipanumbalik sa atin sa kanyang kamatayan doon sa cross. Na dahil sa kanyang nabuhos na dugo, na naglilinis, nagliligtas at umaaring ganap sa atin, mga minamahal, ay nagawa niya na maihayag ang karakter ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig, at maipanumbalik ito sa atin sapagkat ito ay naipanumbalik sa kanya at siya ay kumakatawan bilang ating representante ng sangkatauhan, the second Adam, mga minamahal. Sapagkat hindi niya maire-reveal ito hanggat hindi niya ito nare-restore sa kanya. Na-restore niya ito sa kanya sapagkat sinunod niya ang kautusan ng ating Panginoon by active and passive obedience, kung kaya tayo ay may kasiguruhan na ang sabi doon, sino man na lumapit sa paanan ng cross sa pamamagitan ng pananampalataya at tanggapin ang kanyang kamatayan at tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas, ay binibigyan niya ng kapangyarihan na mai-restore din sa atin ang karakter ng ating Panginoon. At huwag nating kalimutan, nang sabi nga kanina, pinatunayan ni Juan na ultimo yung pagtusok sa kanya ay kabahagi sa mga bagay na ito upang sabihin sa atin na yung nabuhos niyang dugo ang nag-aaring ganap sa atin, nagpapatawad sa atin, naglilinis sa atin, at ang tubig na ito ang nagsasanctify at nagbabanal sa ating mga minamahal. Sana po sa oras na ito ay nakita natin ang biyaya, ang pagliligtas ng Panginoon, ang kanyang dugo na nag-aaring ganap sa atin na walang iba, walang ibang kaparaanan, kundi, ang sabi sa binasa natin, without shedding the blood, there is no remission of sin. Sa ikalawang bahagi ng pag-aaral nito, mga minamahal, ay ating pag-aaralan ng mas malalim pa kung ano ang kahalagahan ng dugo na nabuhos doon sa cross, sa Kalbaryo ng ating Panginoong Hesus. Sana po nakita natin ang biyaya ng Diyos na nagliligtas sa mga bagay na ito. At sa mga bagay na ito, nakita natin ang kanyang karakter na dapat nating i-behold. Sapagkat ang sabi doon, by beholding, we are changed. Mga minamahal, naway ang biyaya ng Diyos ang patuloy na sumaatin at tayo ay patuloy na lumakad sa daan sa kaligtasan.